5 minuto makalipas po ika-5 ng umaga. Good morning Kuya at magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po araw ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Hunyo taong 2024. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. Time check muna dito sa aming kinalalagyan, 5:05 PM. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Pag-ati sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Nanawagan kahapon June 12 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na huwag magpatinag sa pananakot at pang-aapi. Ibinahagi ito ng Pangulo sa pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan ng bansa, kung saan ipinanawagan din ito ang pagkakaisa ng mga mamamayan sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan. Kinilalari ni Pangulong Marcos ang sakripisyo ng mga pangkaraniwang manggagawa na kinakikitaan ng totoong diwa ng kalayaan. Matibay din anya ang paniniwala ng mga sundalo na ang mga Pilipino ay hindi kailanman magpapasailalim sa pang-aapi habang pinoprotektahan naman nila ang bawat pulgada ng ating teritoryo. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakop at pang-aapi. Sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibayin natin hindi lamang ang ating katapangan, kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Hataw Balita Ngayon. Inikayat ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na kilalanin ang sakripisyo ng mga ninuno para makamit natin ang kalayaang tinatamasa ngayon ng bansa. Para sa pangalawang Pangulo, ang Independence Day ay hindi lamang para sa pagdiriwang ng ating kalayaan, kundi kasama na rin dito ang pag-alala sa katapangan ng mga sinaunang Pilipino para ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan. Ibinahagi ni Vice President Sara ang kanyang mensahe sa pagdiriwang ng 126th Independence Day Anniversary sa Rizal Park, Davao City, bandang umaga nitong Miyerkules, June 12. Nanawagan din ito sa mga kababayan na magkaisa at magtulungan para maabot ang inaasam-asam na kaunlaran ng bansa. The freedom we experience in the present is a result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources. Hataw Balita Ngayon. Nawalan na ng tiwala sa China ang maraming Pilipino bunsod ng nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Batay sa survey na isinagawa ng Okta Research Group, nasa mahigit 1,000 Pilipino edad 18 taong gulang pataas o 91% ang wala na umanong tiwala sa China. Ayon pa sa Research Group, patuloy ang pagbaba ng trust rating ng mga Pilipino sa China simula pa noong Pebrero 2022. Kasunod ito ng inilabas na resulta ng Okta Research Survey sa unang quarter ng taon. Para sa ilang political analyst, inaasahan na ito bunso ng mga issue sa pagitan ng China at Pilipinas, partikular na mga panggigipit ng Chinese forces sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. I understand the distrust of the Filipinos vis-a-vis China. Napipiko na po yung mga ibang kababayan natin sa hindi pagkakaunawaan nitong China at ng ating bansa na tila baga dinadaan ng China sa lakas ang kanilang mga layunin. That's expected precisely because headlines have been dominated by reports of China escalating its activities in the disputed areas, more so with the threat to arrest Filipinos going to these disputed areas.
Hataw Balita ngayon. Kasabay ng paggunita ng Araw ng Kalayaan kahapon, June 12, inirekomenda ni Senator Amy Marcos sa gobyerno na pag-aralan kung kaya pang ayusin ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO bago tuluyang patalsikin sa Pilipinas. Para sa Presidential Sister, dapat ihayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang plano nito para ayusin ang mga POGO. Sakaling hindi talaga kayang ituwid ang mga POGO, saka na lang aniya paalisin ang mga ito sa bansa gaya ng panawagan ng kanyang ilang kasamahan sa Senado na ipagbawal na ito. Hindi na rin ikinagulat ng senadora ang impormasyong may kinalaman ang mga politiko at umano'y mga sindikato sa mga ahensya ng gobyerno sa operasyon ng mga POGO. Hindi pa aniya nakakausap ni Senator Amy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa issue. Nakikinig naman ako sa PAGCOR at sa ating pamahalaan na kumikita ang Pilipinas dyan. Okay, pero hanggang hindi natin maisaayos, ang akin is suspende muna. Ayusin muna. Kinukumbida namin si Chairman Altenco, total barkada naman yan, na ipaliwanag sa atin, sa Senado, sa Kongreso, at sa buong mamamayan, kung ano talaga yung mga bagong patakaran dyan sa POGO. Hindi ako tutol sa POGO o sa anumang mapapagkakitaan ng Pilipino. Pero sa kabila nun, hindi naman tama itong mga pangyayari. Pag-aralan natin maigi, alamin natin kung ano yung kailangan baguhin, at kung kakayanin, ituloy. On the other hand, kung lumabas na talagang hindi natin kaya i-regulate, katulad nung nangyari sa Isabong, ihinto na yan sa lalong madaling panahon. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, nilinaw ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na sinailalim umano sa kustodiya ng korte si dating Congressman Arnolfo Arnie Tevez Jr. at hindi ito muling inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste. Ipinahayag ito ng kampo ni Tevez kaugnay sa naging pahayag ng Department of Justice o DOJ kamakailan na muling hinuli ng Pulisya Nasyonal ang puganteng mambabatas. Dagdag pa ni Attorney Topacio, bahagi ng panuntunan ang paglalagay sa kanyang kliyente sa kustodiya ng korte sa Timor-Leste habang dinidinig ang extradition request o hiling ng Pilipinas na ibalik sa bansa si Tevez. Hindi re-arrested kasi hindi naman arresto to in the strictest sense of the word. He was placed under the custody of the court. The court may ask that the extraditee be placed in the custody of the court to ensure that he will be attending the proceedings. So yun po yun. So, hindi po totoo ang sinasabi ni Asek Clavano that misleading daw or irresponsible yung aking statement. Sa pinakabagong pahayag naman ng DOJ, pinayuhan ni Secretary Crispin Remulla si Topacio na iwasan ang mga wala umanong basehang pahayag na nakakasira sa integridad ng sistema ng hustisya sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Pinayagan ng makauwi ng mga otoridad ang mahigit 300 evacuees mula sa 2 barangay sa La Castellana, Negros Occidental matapos ang mahigit 1 linggong pananatili sa mga evacuation centers bunsod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Kabilang sa mga nabanggit na barangay ang Mansalanao at Kamandag. Masaya naman sa balita ang mga evacuee dahil sa wakas ay makakauwi na sila sa kanilang mga tahanan. Bagaman na ibibigay ang kanilang pangangailangan sa evacuation center, nais ng ilang residente na makauwi dahil sa pagkakasakit dulot na rin ng sobrang init ng panahon. Nasa mahigit 300 individual pa na nagmula sa mga barangay ng Biak na Bato, Masulog at Kabagnaan ang naiwan sa mga evacuee sa La Castellana Elementary School. Dahil sa bahay, marami kang magawa. Tapos yung maliliit na bata, hindi naghihirap, mainit, doon sa amin malamig eh. Tapos dito, mga bata naghihirap dahil maglalagnat, maraming
araw, ganun, tapos hindi makatulog. Mas maganda sa bahay. Susunod, dahil yung naano ko yung mga maliliit niya. Mabuti kung malalaki kayo lahat, pero kung meron kayong maliliit, mahirap. Pag sinabi niyo na nag-evacuate, dapat sasama. Meron naman sasakyan dito. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na wala ng extension sa Provincial Authority to operate ng mga jeep na hindi nakapasok sa franchise consolidation. Binigyang diin ni LTFRB Chairperson Chopilo Guadis III na hindi na nila nais pang pag-aralan pa ang nasabing request ng ibang mga driver at operator dahil nakatuon na sila ngayon sa implementasyon ng modernization program. Sinimulan na ng ahensya ang crackdown sa mga kolorum na jeep gamit ang ibang pamamaraan dahil wala pang available na guidelines para sa on-the-ground apprehension ng unconsolidated jeepneys. Wala pa kasing approval ng Department of Transportation ang dapat gawin ukol dito. Kailangan namang magpakita ng papeles ng isang jeep na mahuhuling hindi rehistrado para mapatunayan na sila ay nakapag-consolidate kapag tinubos na nila ito. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng flag disposal ceremony ang lokal na pamahalaan ng TV Albay kaugnay ng pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Sa programa, inilihad din ang mga kasaysayan ng watawat ng Pilipinas at ang mga simbolo na nakapaloob dito. Si Ryan Salatandol humahatawa. Hataw Balita ngayon. Kaugnay ng ika-126 na taon na pagdiriwang ng kalayaan ng bansang Pilipinas, isinagawa ng lokal na pamahalaan ng TV Albay ang luksang parangal o ang flag disposal ceremony bilang pagbibigay ng pagpapahalaga sa watawat ng ating bansa. Ayon sa Section 14 ng Republic Act 8491 o ang Flag Heraldic Code of the Philippines, nakasaad na ang watawat na niluma na ng panahon at nakakitaan ng tanda ng pagkupas at pagkasira ay hindi dapat na itapon na lamang. Sa halip, ito ay mapitagang susunugin na siyang kinikilalang tamang paraan ng pagreretiro ng isang watawat ng bansa. Sa pamamagitan nito ay napananatili ang dignidad at karangalan ng tinitingalang simbolo ng ating bansa. Kasabay ng aktibidad na ito, tinalakay din ang mga simbolo ng watawat at ang mga kahalagahan nito sa ating kasaysayan. Sa bayang binigkas din ng mga mamamayan sa lugar ang tulang ang aking bandila bilang pagpapahalaga sa ating pambansang bandila. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang luksang parangal na ito ay hindi lamang paggalang sa watawat, kundi paalala rin sa patuloy na pakikipaglaban at pananatili ng karangalan ng ating bansang Pilipinas. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Halos 5,000 na trabahong lokal, overseas at panggobyerno ang inialok kahapon sa mga Bicolanong job seekers sa Kalayaan Job Fair sa siyudad ng Legazpi. Bahagi na rin ito ng paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Pilipinas. Si Francis Atento, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nilahukan ng nasa 28 lokal, isang overseas at 3 government employers ang isinagawang Kalayaan Job Fair sa siyudad ng Legazpi kasabay ng paggunita ng Araw ng Kalayaan kahapon June 12. Mahigit 5,000 trabaho ang nag-aantay para sa mga job seekers sa Kabikolan. Taunan nitong isinasagawa ng Department of Labor and Employment o DOLE sa bawat rehiyon sa buong bansa upang tugunan ang pagpapataas ng employment rate sa bansa. Nitong Abril taong kasalukuyan ay nakapagtala ng 94.6 employment rate sa rehiyon na bahagyang mataas noong Enero ng parehas na taon na pumalo sa 94.4. Isa sa mga sumubok at nagkapalad na makuha sa hired on the spot ng isang kumpanya ay ang first-timer job seeker at 22 anyos na tubong Legazpi na si Sheena May Barilla. Isa umanong malaking tulong sa kanya at sa kanyang nanay na single parent upang mas gumaan pa ang kanilang pamumuhay.
Ayon kay DOLE OIC Regional Director Imelda E. Romanillos, bago isagawa ang job fair ay nag-iimbita sila ng mga kumpanya na kung saan inaalam nila kung ano ang kailangan nila ng mga skills mula sa mga empleyado. At itinutugma nila ito sa kung ano ang mga karamihan na naghahanap ng trabaho sa rehiyon. Dagdag pa niya na mas nagkakaroon ng pagkakataon ng mga job seekers na makapamili ng gusto nilang trabaho at hindi lamang limitado sa iisang employer. At pabor naman ito sa mga employer dahil mas marami silang pwedeng mapili na empleyadong kanilang kukunin. Isa lamang daw ito sa mga pamamaraan para mas tumaas ang employment rate sa rehiyon ng Bicol. Francis Atento, humahataw sa balita. Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nasa 30,555 pamilya na ang benepisyaryo ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa buong Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Naglaan na 91.6 milyong pisong pondo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa priority programs nito ngayong taong 2024. Para ito sa Food Stamp Program o FSP na layuning masolusyonan ang involuntary hunger sa pamagitan ng paglalaan ng food assistance sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DSWD 5 Regional Director Norman Laurio, umabot na sa 30,555 pamilya sa Bicol Region ang benepisyaryo ng ongoing implementation ng food stamp program ng ahensya. Ang FSP ay naglalaan sa bawat pamilya na magkaroon ng access sa masustansyang pagkain sa pamagitan ng food credit assistance gamit ang Electronic Benefit Transfer o EBT card. Naglalaman ang food credits na nagkakahalaga ng 3,000 piso sa loob ng isang buwan. Ang inisyatibong ito ng DSWD ay inaasang mababawasan ang pagkagutom at malnutrisyon at makalilikha ng oportunidad sa mga local farmer para maibenta ang kanilang produkto. Magagamit ang food credit sa pagbili ng iba't ibang masustansyang pagkain sa 3 pangkat ng pagkain na binubuo ng 50% carbohydrates, 30% protein at 20% fiber mula sa mga DSWD accredited stores. Para naman sa taong 2025, layo ng ahensya na matulungan pa ang nasa 74,448 na pamilya sa rehiyon na may inilang budget na 2.6 bilyong piso para mapatas pa ang FSP sa 6 na rehiyon. Iniulat din ng DSWD-5 na mga sumasahod ng 9,970 minimum wage sa Bicol ay tumatanggap ng financial assistance mula sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na iba pang poverty reduction program ng administrasyon. Layunin din ng programang ito na matugunan ang epekto ng inflation at ang gobyerno sa pamagitan ng DSWD Bicol ay nakapaglaan na ng 29.7 milyong pisong financial assistance sa mga benepisyaryo ng ahensya. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nakatutok ngayon ang Cabanatuan City Local Government Unit sa pagpapatayo ng 2 rice mill facilities sa kanilang bayan. Layunin ng hakbang na matulungan ang national government na mapababa ang presyo ng bigas at ang mga magsasaka na may pagbili ang kanilang aning palay sa makatwirang presyo bunsod ng pagbabarat ng mga trader. Si Danny Lunar, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Inaasahang sa buwan ng Setyembre, magagamit na ng fully operational ang ipinatatayong 2 rice mill sa lungsod ng Cabanatuan sa Nueva Ecija. Ayon kay Cabanatuan City Mayor Micah Elizabeth Vergara, ang 50 milyong pisong halaga ng rice mill facilities kabilang ang mga dryers at machinery sa joint effort ng Department of Agriculture, PhilMec at lokal na pamahalaan. Tinulungan ho kasi kami ni Presidente nung
Marcos dito. Ang magiging goal talaga is bababa yung presyo ng bigas po dito. Dahil mawawala na ho yung mga middleman, even yung miller, syempre may kita rin yun. Wala na kasi yung city na lang yung magmimill. So at cost na lang po siya. Papatakbuhin ng city government ang pasilidad sa pamamagitan ng pagbili ng palay sa mga magsasaka sa makatwirang presyo at ipagbibili naman ng lungsod sa mga consumer sa mababang presyo. Sa pamamagitan ng ganitong hakbang, inaasahang mababawasan ang importasyon ng bigas at mapababa ang presyo ng bigas sa mga merkado. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon. Hinatulang guilty si Hunter Biden, anak ni United States President Joe Biden, sa kaso nitong pagbili ng baril habang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Siya ang kauna-unahang anak ng nakupong presidente na nahatulang may sala sa isang krimen. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Hinatulang may sala sa 3 bilang ng kaso si Hunter Biden, ang anak ni United States President Joe Biden, sa harap ng 12 miyembro ng hurado sa Wilmington, Delaware. Tumango ng kaunti si Hunter Biden nang basahin ang hatol sa kanyang kaso. Hawak naman ni First Lady Jill Biden at asawa nitong si Melissa ang mga kamay nito sa pag-alis nila sa korte. Sinabi ng abogado nito na si Abby Lowell na patuloy nilang isusulong ang anumang maaaring legal na hakbang kaugnay ng kaso. May isa pang kasong hinaharap si Hunter sa California ukol sa buwis. Habang nililitis na ipakita ng mga prosecutor ang taong paggamit at pagkalulong ni Hunter sa alak, crack at cocaine. Dahil dito hindi legal na bumili siya ng baril. Matapos ang pag-uusap ng mga hurado, sinabi nilang nagsinungaling si Hunter noong sinabi nitong hindi na siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot nang nag-fill out ito ng government screening document para bumili ng Colt Cobra revolver noong 2018. Dahil dito naging illegal ang pagdadala nito ng baril nang bilhin niya ito. Wala pa namang petsa kung kailan ibababa ang sentensya ni U.S. District Judge Mary Ellen Noreika. Karaniwan ay mangyayari ito sa loob ng 120 araw. Kung mangyayari ay aabuti nito ng 1 buwan bago ang November 5 presidential elections. Sinabi naman ni President Biden na tinatanggap nito ang naging hatol sa kaso at irerespeto ang proseso habang kinukonsidera ang pagpapasa ng appeal ng kanyang anak. Agad naman nitong niyakap ang anak paglapag ng helicopter ng Pangulo sa Delaware, ilang oras matapos ilabas ang hatol. Maaaring makulong ng 15 hanggang 21 buwan si Hunter Biden, ngunit maaaring mapaikli ito kung susunod sa kondisyon ng preterm release. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagdaos ng simulation drills ang Russia sa Atlantic Ocean gamit ang kanilang warship bago ang nakatakdang pagbisita sa Cuba. Ito ang humahataw na balita ni Chris Fugaban. Hataw Balita ngayon. Isang submarine at warship ng Russia ang dumating sa Havana, Cuba matapos magsagawa ng attack simulation sa Atlantic Ocean ayon sa ulat ng mga opisyal noong Martes, June 11. Ang mga barkong ito ay bahagi ng pagpapalakas ng presensya ng Russia sa rehiyon sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa mga opisyal ng Russia, layunin ng kanilang misyon na ipakita ang lakas at kapasidad ng kanilang hugpong dagat. Tinanggap naman ng Cuba ang mga nasabing warship at sinabing ito ay bahagi ng kanilang historically friendly relations. Ang pagbisita ng Russia sa Cuba ay maaaring tugon nito sa pagtulong ng mga Western allies sa Ukraine, lalo na ng Estados Unidos. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naiwasan ang napipintong labor strike ng Canada Border Services Agency o CBSA employees matapos itong pumayag sa tentative agreement sa gobyerno. Nakatakda naman ng ratification vote sa mga darating na araw. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon.
Isang pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Ottawa at mahigit 9,000 Canada Border Services Agency employees o CBSA ang naabot. Dahilan upang hindi na matuloy ang planong pagwiwelga ng mga border workers. Ang mga manggagawa ay kinatawan ng Public Service Alliance of Canada o PSAC at Customs and Immigration Union o CI. Nagtrabaho round the clock ang bargaining team sa pangunguna ni PSAC President Sharon De Sosa para makuha ang best contract at ang tentative agreement na ito, ang patunay ng kanilang di matatawarang trabaho at dedikasyon. Ang ratification vote naman ay nakatakda sa darating na mga araw upang tapusin at pagtibayin ang kasunduan. At kasunod nito ay inaasahan na malalaman ang kumpletong detalye ng tentative deal. Ayon sa Treasury Board, kabilang sa mga hiniling ng union ang pagpapahusay ng sahod at ang iba pang benepisyo. Ang Border Services employees ay kritikal sa kaligtasan at seguridad ng Canada at ang tentative agreement na ito ay kinikilala ang kahalagahan ng trabaho ng mga ito habang nananatiling makatwiran sa taong bayan na nagbabayad ng buwis. Kaugnay nito, muling nag-alala ang business sectors at commuters group habang papalapit ang deadline sa posibleng pagkaulit ng pangyayaring strike. 3 taon na ang nakalipas na nagdulot ng malaking pagkaantala sa operasyon ng mga negosyo sa bansa. Ang Border Services employees ay kritikal sa kaligtasan at seguridad ng ating mga border at ang tentative agreement kinikilala ang importansya ng trabaho na iyon habang nananatiling reasonable para sa taxpayers. Kabilang sa mga hiniling ng union ay ang naghahanap din ng pantay na sweldo sa ibang law enforcement agencies. Nadagdagan ang mga alalahanin ng business group at commuters habang papalapit ang deadline bago magwelga. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Ngayong araw, itong easterlies ay naapektuhan na lamang po itong silangang bahagi po ng Mindanao. Samantala, itong ridge of high pressure area. Ito yung extension area ng high pressure area ay naapektuhan itong Luzon at hindi po sa Visayas. Ang ridge of high pressure area ay nagdadala ito ng maganda at na maliwanag sa panahon o mainit na panahon, maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan. Bukas, araw ng Biyernes, at sa araw ng Sabado, itong ridge of high pressure area ay magpapatuloy po ang epekto nito sa Luzon at Visayas. Samantala, itong easterlies na kung saan ay magdadala pa rin ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm bukas sa Zamboanga Peninsula at ganoon din po sa may Soc Sargent. Pero pagdating po ng araw ng Sabado, dahil po although may epekto pa rin po ang easterlies, ay itong buong Mindanao ay makakaranas na po ng maganda o mainit at maliwanag sa panahon maliban lang po sa mga isolated na mga pag-ulan. Ngayon, Biyernes at Sabado, wala po tayo nakikita na mabubuong low pressure area o bagyo na maaaring pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang araw masisikat po, 5:27 ng umaga. Ang araw lubog sa ganap na 6:26 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Planong magtayo ng plant nursery at greenhouse ang Department of Agriculture o DABICOL para palakasin ang agrikultura sa isla ng Catanduanes. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon! Maglalaan ng mahigit 1 milyong pisong pondo ang Department of Agriculture o DABICOL sa 2 pasilidad na planong itayo sa isla ng Catanduanes.
Layunin ng kagawaran na palakasin pa ang larangan ng pagtatanim at agrikultura sa isla ng Catanduanes. Sa pakikipagtulungan ng provincial government ng Catanduanes at DA Bicol, gumagawa na ng paraan para sa modernisasyon ng lokal na industriya sa agrikultura. Sa pamamagitan ito ng pagtatayo ng 2 pasilidad na madaling makapaglalaan ng binhi sa mga magsasaka. Ayon kay Catanduanes Provincial Agriculturist Ace William Tria, isang grow-out nursery at greenhouse na may hydroponics system ang itatayo sa Capitol Grounds sa ilalim ng DA5 National Urban and Peri-Urban Agriculture Programa. Naglaan ng lote ang provincial government para sa 2 pasilidad at pondo para sa operasyon at maintenance. Inaasahang sa susunod na buwan ay magiging operational na ang naturang pasilidad at handa na maglaan ng binhi para sa mga lokal na magsasaka at makatutulong sa pagtataguyod ng urban gardening. Magsisilbi rin itong source of pagmumula ng seedlings at sapling ang nursery at pamamahagi sa mga paaralan, local farmers at mga residente para sa proyekto ganong gulayan at sa barangay at makapag-ambag sa kasapatan sa pagkain. 15 taon ang naturang kasunduan para sa proyekto ng DA Bicol sa pagpapalakas ng local agricultural outputs. Nagkakahalaga ng 600,000 pesos ang nursery project at makapaglalaan ng 30 units ng grow-out tablets at 104 cells ng seedling trays. Samantala, ang greenhouse project na may hydroponics na nagkakahalaga ng 988,000 pesos kasama dyan ng 1,200 pieces ng hydroponics caps at foam media 240 meters ng hydroponics channel at nutrient solution. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Palalayain na ng Philippine Eagle Foundation ang 2 agila na na-rescue sa Mindanao matapos ang ilang taong pangangalaga sa mga ito. Uswag ang pangalan ng 3-year-old na lalaking Philippine Eagle na na-rescue sa Davao City nitong 2023 habang nasa 5-year-old naman ang babaeng agila na si Carlita na na-rescue naman sa Agusan del Sur noong 2022. Kapwa may tama ng bala ang 2 Philippine Eagle nang sila'y makuha ng mga otoridad. At bilang pakikisa sa selebrasyon ng Philippine Eagle Week 2024, ngayong katapusan ng buwan ng Hunyo, ay nakatakda rin silang muling ibalik sa kagubatan. Sa ngayon ay pansamantalang namamalagi sa Cagbana, Burawen, Leyte ang 2 agila bago ito palayain sa kagubatan ng Mount Anonang Lobi. Umabot na sa 13 bansa ang apektado ng pagtaas ng dengue fever sa Europa. Hinihinala nila na ang tiger mosquito ang nasa likod nito. Pinayuhan naman ang ECDC na alisin ang natipong tubig kung saan nagiging dahilan ng pagdami ng lamok. Ito ang humahataw na balita ni Ning De La Peret. Hataw Balita Ngayon. Isang invasive species ng lamok ang kumakalat sa 13 bansa sa EU, kabilang ang France, Spain at Greece, kung saan iniugnay ng mga eksperto sa species na ito ang pagtaas ng dengue fever sa Europe. Ang pagbabago ng klima ay lumilikha ng mga paborableng kondisyon para sa pagkalat ng tiger mosquitoes, sabi ng European Center for Disease Prevention and Control o ECDC. Hanggang sa hilagan ng Paris kung saan gaganapin ang Olympic Games sa katapusan ng Hulyo, sinusubaybayan at nahuhuli ng mga awtoridad ang insekto. Nagbabala ang ECDC na ang paglalakbay sa international ay higit pang magpapataas ng panganib ng mas maraming paglaganap sa Europa. Pinayuhan nito ang mga tao na alisin ang natipong tubig sa mga hardin o balkonahe kung saan maaaring dumami ang mga lamok at gumamit ng repellent pati na rin ng mga screen sa mga bintana at pinto. Ito ay mayroon na rin sa Austria, Bulgaria, Croatia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Malta, Portugal, Romania, Slovenia at Spain ayon sa ECDC. Ito rin ay naitala sa Belgium, Cyprus, Czechia, Netherlands at Slovakia. Ang tiger mosquitoes ay nagkakalat ng mga sakit tulad ng dengue fever,
chikungunya at Zika virus na hanggang kamakailan ay karaniwang naroon lamang sa mga bahagi ng Africa, Asia at Amerikas. Nagsisimula ang dengue sa mga sintomas tulad ng trangkaso, ngunit maaari maging seryoso at ang ilang mga kaso ay nakamamatay. Ang mass outbreaks ay tumataas sa mga nakaraang taon. Noong nakaraang taon, 8 insidente ng maraming infeksyon ang naitala sa France, 4 sa Italy at 2 sa Spain. Karamihan sa mga kaso ng Europa ay na-import na tumataas sa halos 5,000 noong nakaraang taon. Ngunit ang mga infeksyon na nakuha sa lokal ay tumataas din. 130 katao ang naapektuhan noong 2023 mula sa 71 noong nakaraang taon. Isang tao ang naiulat na nahawaan ng virus sa Southern Spain sa simula ng Marso, na itinatampo kung paano lumilikha ang mga kondisyon ng klima ng angkop na kapaligiran para sa mga lamok kahit na napaaga sa taon, sabi ng ECDC. Nakikita na ang Europe kung paano lumilikha ang pagbabago ng klima sa mas kanais-nais na mga kondisyon para sa mga invasive na lamok na kumakalat sa dating hindi apektadong lugar at makahawa sa mas maraming tao na may mga sakit tulad ng dengue, sabi ni ECDC Director Andrea Amon. Pinayuhan ni Ms. Amon ang mga tao na gumawa ng personal na hakbang sa proteksyon. Idinagdag na ang maagang pagtuklas ng mga kaso. Napapanahong pagsubaybay, karagdagang pananaliksik at mga aktibidad sa pagpapataas ng kamalayan ay pinakamahalaga sa mga lugar na iyon sa Europa na pinaka-nangangailangan. Ang dengue fever ay endemic sa mahigit 100 bansa sa buong mundo, ayon sa World Health Organization, na may mahigit 6 na milyong kaso at 7,000 pagkamatay ang naiulat noong nakaraang taon. Ang pinakamataas na bilang ng mga kaso ay nangyayari sa Bangladesh, Malaysia, Thailand at Vietnam. Ang malaria ay ang pinakanakamamatay na sakit na dala ng lamok. Makalat ito sa mga tao sa pamamagitan ng kagat ng mga infected na babaeng lamok na tinatawag na Anopheles, na tagpuan din sa Europe. Ning de la Pere, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Masayang ipinagdiwang ng Overseas Filipino Workers ang 126th anniversary ng Philippine Independence sa Dubai, UAE noong linggo. Ilang mga Pilipino tinukoy na nakakaalis ng homesick sa mga mahal sa buhay ang pagdalo sa selebrasyon. Ito ang humahataw na balita ni Bradley Robusa. Hataw Balita ngayon. Malayo man sa bansang sinilangan, hindi pinalagpas ng ating mga kababayang overseas Filipino workers sa United Arab Emirates na makipagkaisa upang sama-samang ipagdiwang ang ika-126 na anibersaryo ng ating kalayaan. Proud na winagayway ng ating mga kababayan ang mga bandila ng Pilipinas habang nagsasagawa ng isang parada bilang pagbubukas ng Philippine Independence Day celebration sa Dubai noong nakalipas na linggo sa Dubai World Trade Center. Ang iba'y nakasuot pa ng barong at Filipiniana para malubos ang pakikiisa sa pagtitipon. Si Aling Marisa, ipinagmalaki ang sariling gawang Filipiniana gown na gawa sa recycled materials gaya ng mga takip ng plastic bottles. Proud ako, isang gawad kasambahay. 42 years ako sa isang amo. At ang may papayo ko lang sa mga katulad kong OFW, maging matatag lang tayo sa buhay. Ito kaya ako nandito sa event ng kalayaan. Pinapakiusap ko sa aking mga kababayan na magmahalan tayo na magkakapatid. Kaya mahalaga natin ipagdiwang ang kalayaan para ang mga tao magkaisa at mahalin ang kapwa at maging okay tayong lahat ng mga Pilipino. Para naman kay Helen at Cedric, mahalaga umanong maipagdiwang ang araw ng kalayaan kahit pa malayo sa sariling bayan, hindi lamang upang maipagmalaki ang pagiging isang Pilipino, kundi upang maipakita na rin sa ibang lahi ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pinoy. Pag nakita ko po ang aking mga kababayan, kahit hindi po kami magkakamag-anak, kahit po kami magkakaiba kung saan po probinsya, para po kaming magkakapatid. Hindi ko po alam ang kasayahan, yung pong parang nandun kami sa Pilipinas, hindi mo matatawaran yung saya pag nakikita mo yung mga kababayan mo na ang gaganda, ang sasaya, yung ngiti po nila para pong makakabuhay sa aking damdamin po.
napakaganda talaga na nagbubuklod-buklod at nagsasama-sama ang mga Pilipino dahil wala kang makikitang pagmamahal na katulad ng Pilipino. Grabe yung pagkakaisa, pagtutulungan at syempre nandito tayo sa UAE, malayo tayo sa ating mga pamilya. Katulad sila yung mga pamilya ko dito, sila yung mga kaibigan ko para mawala yung homesick ko dito sa UAE. Samantala, masayang bumati ng personal sa selebrasyon si Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan at tinukoy ang kahalagahan ng mga Pilipino sa matibay na tuloy-tuloy na ugnayan ng Pilipinas at United Arab Emirates. You daily strengthen the business, cultural, healthcare and technology sectors in our country. Your knowledge, talent, and energy have profoundly contributed to our development and progress. We in the UAE value our friendship with the Filipino people, and I am pleased and honored to celebrate with you the anniversary of independence of your great country. Highlight sa pagdiriwang ang presentasyon ng iba't ibang Filipino organization sa Dubai gaya ng sayaw at pag-awit. Hindi rin mawawala ang Pangkabuhayan Corner, art exhibit at iba pang palaro. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Nangangailangan ngayon ang Embahada ng Pilipinas sa France ng project term personnel para sa overseas voting. Magsasagawa ng consular outreach mission para sa ating mga kababayan sa Dubai at Northern Emirates. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Iniimbitahan ng Embahada ng Pilipinas sa France na mag-apply ang mga qualified applicants para sa posisyong project term personnel para sa overseas voting. Ang mga requirements na kakailanganin para sa posisyong ito ay ang inyong application letter at curriculum vitae, kasama ang pangalan at contact details ng inyong dalawang latest employer, kopya ng valid proof of address at work permit sa France, at ang kopya ng inyong valid French police clearance. Ang deadline ng submission ng job application requirements ay sa June 13, 2024. Kung isa kayo sa mga kwalipikado para sa posisyong ito, ay sumite lamang inyong mga dokumento sa paris.pe@tfa.gov.ph. Para naman sa iba pang detalye ay bumisita lamang sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa France sa facebook.com/phinfriends. Nangangailangan naman ang Embahada ng Pilipinas sa Egypt ng volunteers para sa kanilang gaganaping upcoming event. Ilan sa mga hinahanap nila ay ang Filipino children edad 7 hanggang 12 taong gulang para sa isasagawang special performance at Filipino teen adults para naman sa isasagawang song and dance performances. Kasama rin ang individual or solo at duo or duet volunteers. Kung kayo ay interesado, ay maaari ninyong tawagan ang numero ng Embahada sa 20109-0384169 sa June 11. Maghahandog naman ng Consular Outreach Mission ng Konsulado ng Pilipinas sa Dubai para sa ating mga kabayan sa bansa at sa parte ng Northern Emirates sa ika-29 ng Hunyo ng taong ito. Ilan sa mga serbisyong konsular na ipagkakaloob nila sa araw na ito ay ang passport renewal, notarial services, report of birth and marriage, at legal capacity to contract a marriage or LCCM. Ang mga aplikante na may appointment sa isasagawang serbisyong konsular ay maaaring mag-avail na kanilang transaksyon sa MWO Dubai at OWA. Para naman sa iba pang impormasyon at kung kayo nagnanais na mag-book ng inyong mga appointment, ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Dubai sa facebook.com/phindubai. Magsasagawa rin ng Consular Service Outreach Activity ang Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, Indonesia sa June 29, 2024, araw ng Sabado sa Medan, North Sumatra. Ang mga serbisyong ipagkakaloob nila ay ang Overseas Voters Registration, Passport Application, Civil Registration, NBI Form No. 5, Fingerprinting at Notarials. Para naman sa iba pang impormasyon at para mag-book ng inyong mga appointment ay huwag kalimutang bumisita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Indonesia sa facebook.com/PHLinIndonesia. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! At sa atin namang shout out, happy birthday po kay Arian Dave Checa. James?
Yes, gusto kong batiin, happy Sabbath anniversary kila Brad Josel, kila Brad Mel Magdarao, kay Sis Luz Cruz, at sa ating mga kababayan sa buong mundo. Kamusta po kayo dyan? Yan, happy Sabbath. Oo, kay Brad Josel, Brad Mel at Sis Luz. At syempre, shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Job Kapitulo 1, talatang 21. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong Thursday morning, June 13, 2024. Mula po dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.